Hello po mga kababayan, mga kalingap, magandang buhay po. Analisa Reality Vlog. Muli, ito na naman ho tayo. Absent ng medyo ilang araw na kaya yun, ano. So reaction po tayo kay From Cam Norte to Cam Sur. So ano bang nangyari dito sa mga lugar na to. Pero bagong lahat, thank you so much po sa mga suporta sa akin. Mga silent viewers, new subscribers, welcome po. Nasa comment section, nagsishare ng kanilang mga opinion. Okay, ng mga nagta-thumbs up, nagsishare. Thank you so much po sa suporta at sa hindi po ninyo pag-skip ng ads. Maraming salamat din po sa inyo. And shoutout po. Suportahan natin yung mga hindi pa nakasubscribe. At kahit nakasubscribe na po kayo, panoorin nyo po yung mga upload nila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga Prab, Batay na Vlog, Jack Tapia Matubang at lahat po ng mga reactors dito sa Kalingap na nagre-reaction po in favor sa Kalingap Tahanan. Yan, shoutout po sa lahat ng mga OFW na nagsisikap para sa pamilya. Yan, all over the world. Shoutout po, mag-iingat tayo palagi. So ito ho, From Cam Norte. Napanood ko po kay Kindred TV. Tagal-tagal na rin to 11 days ago. Inaantay ko kasi nabanggit niya doon na ilalapit niya kay Kalinga Prab yung bata. Ang pangalan niya is Laika. Kabaliktaran ng Kayla. No, si Laika, isang batang nagsisikap. Yung bahay nila, barong-barong. Binagyo daw po ito at meron naman ng siguro may dumating na blessing sa kanila pero hindi pa natapos yung bahay. Medyo matagal na, stranded. So, ang pumukaw ng atensyon ko dito, may binanggit kasi si Kindred TV. So, ito ho, panoorin ho muna natin. Siya si Laika. Si Laika Uya. Yan po mga kalingap. Yan si Laika. Grabe, ang dami niyang matalinong bata ito mga kalingap. So, ang problema, walang-wala din sila. Walang-wala din sa buhay. Ito yung bahay nila ngayon, kasalukuyan. Maayos na ito noong kaso sinira ng bagyo. Nagkataon na sila kapos talaga sa pangailangan. So hindi na nila magawang mapaayos ang bahay nila. Nakatanggap sila ng tulong sa DSWD. So ito naman daw ang ginawa ni tatay na panimula. Kaso wala din siyang financial kaya hindi rin natatapos. Naumpisahan niya lang pero hindi rin natapos. Gusto nung anak mo mag-teacher. Wala naman kakayanan. Pero private school yung private school yung sabi niya. Nakakuha lang po sa scholar minsan. Ay ano ka? Scholar? Scholar ka? Hindi pa nga po scholar niya. So tay, matalino pala itong anak mo. Pati ganun, yung mga matatalino, yun pa yung walang-wala, yun pa yung mga matatalino. Siguro, yung mga may kaya sa buhay naman, wala ang talino. Totoo, yan yung palaging ganyan Kung sino yung mga masinop sa pag-aaral, masipag, yun, sila pa yung walang kakayahan. Yung mga may kaya, bulakbol sa school, di ba? Siguro, hindi niisip nila yun. Okay mga kalingap, so yun po kasi nakita ko ni Kindred na yung bata, maraming awards, maraming certificate, recognized doon sa kanyang school. So ibig sabihin, masipag, matalino, nagsisikap sa pag-aaral. So sabi dito ni Kindred, yun? Sabi niya, kung bakit ba, kung sino pa yung mga mahihirap, yung pa yung matatalino, magagaling, at yung pa yung hirap sa buhay, syempre mahirap yung walang kakayanan mag-aral, ibig sabihin, walang may gagastos sa kolehiyo, para makapag-aral tuloy-tuloy, pero andyan pa rin nagsisikap. Bakit nga daw yung mayayaman, karamihan, hindi naman lahat, mga bulakbol. Ito yung opinion ko doon, sa sinabi ni Kindred, kung bakit yung mga mahihirap, maraming matatalino. Totoo naman po yun, kasi tayong mga mahihirap, alam natin yung yung minsan hindi tayo nakakakain sa tamang oras, kailangan natin magtrabaho muna, kumayod para may makain tayo. Diba? Ganun yun Tapos habang ginagawa mo yung hirap na yan, itinatanim natin sa ating mga isipan na kailangan ko magsikap. Hindi ako pwedeng ganito na lang. So naglo-look forward tayo. Kaya itong batang to, ang tatay niya, nagkukupras lang, hindi pa sa kanila yung kinukuprasan, parang sa side ng nanay ng bata. Tapos yung nanay, kasambahay din,
para lang may tustusan. Dalawa sila magkapatid, pero yung ate daw niya may asawa na. So, siya na lang ngayon ang pinapaaral. So, sa pagkakataon na to, yung bata is graduate na siya ng senior high. So, college na. Sa sa private school. Pero, since meron siyang mga awards, matalino, may talaga magaling. So, meron siyang scholarship. Pero hindi buo kasi mag-enroll pa rin. Mayroon, pero kung di na lang, binigyan siya ni Kindred TV ng 1,000. Kasi, basta mayroong enrollment na parang sa entrance is 500, tapos mayroong 300 pa, something like that. So, inabutan siya ng 500. At yung binanggit doon ni Kindred na ilalapit niya kay Kalinga Prab. So, ito na. Kaya sinabi kong Camnor, simula sa Cam Norte, sila Kalinga Prab, napunta ng Cam Sur. Naalala ko itong bahay ni nila Joy. Nila Joy, naalala ko. Hello. May bantay guys, may bantay. Tara. Ayan guys. Tao po. Hello po. Ay, nagulat ako sa'yo. Hello, kumusta? Okay lang po. At pwedeng palagay nitong mic. Lagay ko lang ito Ingat ka, nasabog yan. Huwag mong hawakan. Joke lang. So, papasok na muna yung bigas natin. Bigas ng buhay. Bakit? Dito po na lang po. Sige, pasok muna akin. Wala muna. Yeah. Dami mo ng bigas. Salamat po. Wait lang. Ayan, by the way, gusto ko muna magpakilala sa'yo. Ako pala si Kuya Rab or Kalingap Rab, na familiar ka naman sa Team Kalingap. Opo. Nailapit ka sa amin ni Kuya Kindred, isang scouter po ng Team Kalingap. Okay lang, pumasok. Sige po. Sige, pasok tayo. Tara guys, mga Kalingap, pasok po tayo. Dito ka nakatira? Opo. Saan ako dito? Dito? Grabe guys. Mapasok kami bro. Hawakan yung bahay, hawakan. Hawakan niyo yung bahay guys at may tungkod doon kanina. Ba't may tungkod doon? Hawakan natin. Ano po yung nagbagyo po dati? Kaso tagilid, nasa kabila yung tungkod, dapat dito. Nagtagilid na lang. Opo. So, may dala kami bigas para sa inyo ha. Salamat po. Anong pangalan mo? Laika po. Ayun, Laika, naalala ko na. Yun nga, actually matagal ka nang nailapit sa akin ni Kuya Kindred. Sabi ko, sige pag may time kuya, punta kami dyan sa Camarines Sur kasi medyo malayo. Galing pa kaming norte. Opo. Ano? Dito ka ba natutulog? Opo. Pag sobrang lakas po ng ulan, naglilikas po kami. Kasi kayo. Nag-aaral ka ba? Opo. Upo tayo, pwede? So, kung magtsatsaga lang yung batang to, iba nga, ilang years na dyan, wala pa, hindi pa nababahayan kasi nga maraming nakapila, di ba? So, at saka isa pa, yung lupa na yun, hindi sa kanila, pero pwede naman daw magtayo doon, wala daw magiging problema. Ayun ang sabi nila. Kaya namang, walang imposible. Tingnan nyo, nakarating doon sila Kalinga Prab. At panuorin nyo na lang po yung kabuuan ng video sa channel po ni Kalinga Prab in support po sa kanya. Hindi ko na lang po i-detalye lahat para meron naman ho kayong may thrill pag kayo po inanood sa kanya. So, inikot lang nila yung bahay, tinignan yung sitwasyon, no? Ako din yung maraming katanungan. Sa bagay, meron silang CR doon, nasa labas lang. Tapos yun ang tanong ko rin, yung tubig, kung saan sila kumukuha. Kasi medyo paakyat sila sa kalsada. Although, tanaw nila yung kalsada, din paakyat lang dito sa may taas, bandang taas yung kanilang bahay. So, yung bata, kung titingnan nyo ngayon, kung halimbawa magtagal na yung panahon, sa ngayon yung bata, para siyang siyempre kulang sa pagkain, maputla. May itsura yung bata. May itsura siya, maganda. So, kung magtuloy-tuloy nga ito sa Kalingap, walang imposible, baka tumaba din to. Tumaba din, gaganda rin ang katawan nito. Dahil syempre, yung nasusuportahan na sa bawat punta doon nila Kalinga Prab, o ano man, may pagkain. Posible ito, mga ilang months lang, baka mamaya may mag-sponsor na doon sa bata para sa kanyang pag-aaral, lalo't malapit na yung pasukan, August daw. So, makaka-enroll na yun. Salamat, shoutout kay Kindred TV. Pero niya, layo. O kaya niya nilapit doon kay Kalinga Prab kasi alam naman ho natin na sa Mindanao ito si Kindred TV.
pumunta lang doon sa diet, papasyal. So, kahit saan siya magpunta, si Kimberly talaga, mayroon siyang in-scout. Meron siyang natutulungan. At thank you Kalinga Prab dahil hindi po kayo nagdalawang isip na puntahan yung batang to kahit malayo. At yun, nakita niyo ang sitwasyon. Sabi mo nga, nadadaanan ninyo yung lugar na yon, pero hindi mo akalain na meron palang nakatira. Kasi akala niya wala eh. Kasi parang abandonado yung bahay eh. Ano talaga siya? Barong-barong. Grabe. Tagpi-tagpi. May ano pa doon sa ibabaw na pinakakisa, may atrapal para nga daw hindi magkalaglagan yung kalawang ng yero. So yun lang yung sa akin. Maraming salamat po. Panoorin niyo po sa akin Red TV. 11 or 12 days na ba yung kanyang upload? Matagal na. So pumasok na si Kalinga Prab. Suportahan po natin sila. So hindi po muna ako mag-individual shoutout. Ako po sumaglit lamang. Mamaya po pag bakante ako, ayusin ko to para may upload ko na. So mag-ingat po tayong lahat palagi. Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga taga Cebu, shoutout po sa inyong lahat. Mga taga Leyte, upay na kulo pa yung matanan, shoutout po. Ayan. Mga taga dyan sa Maynila, shoutout din po. Gandang buhay, no? Ingat po tayo. Hanggang dito na muna. To God be the glory and honor.